Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So bago tayo mag-start, no, magdi-disclaimer po uli muna ako. Ako tanggap ko na tayo ay may kanya-kanyang paniniwala, 'di ba? So, inuulit ko, hindi ko kini-claim na ako ay mas tama kaysa sa inyo. Kasi may reservations pa rin ako sa sarili ko na malay nyo naman, totoo din naman yung pinaniniwalaan nyo. So, ang gagawin ko sa video na to ay magtatanong ako. No? Magtatanong ako at pipilitin ko maging objective. When I say objective, imi-make sure ko na yung sasabihin ko dito ay may bahid ng katotohanan. At sana wag kayo masaktan, no? 'Di ba? May sprinkle of opinion din akong gagawin. Dahil karapatan ko naman yun under sa saligang batas ng Pilipinas. Ikaw din may karapatan ka ring mag-opinion tungkol sa sasabihin ko. 'Di ba? Lahat tayo may kalayaan ang gusto nating i-express. At kung ano man ang isuot natin, lahat tayo ay may kalayaan. 'Di ba? Kasi mamaya nagmaskara ka na naman, nag-ano ka na naman. 'Di ba? Dahil ang video ko ay nasa public, malaya naman kayo magkomento sa video ko. Pero sana siguraduhin nyo ang i-comment nyo sa akin ay regarding dun sa argument na nire-raise ko dito sa video na to. Hindi personalan. Ha? Hindi personalan. Halimbawa, may nasabi ako dito na tingin nyo ay mali. No? Halimbawa, sinabi ko dito, alam nyo ba na Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo? Tingin nyo mali yung sinabi ko. Sabihin nyo sa akin, bungo, mali yung sinabi ko. Ang pinakamayaman na bansa ay India. Ang pinagbasihan ko ay ganito, ganyan, ganyan. Di ba? At least yung kinriticize nyo sa akin ay regarding doon sa sinabi ko. Kasi minsan napapansin ko, kapag nagre-raise ako ng argument dito, ang lagi na lang, tanggalin mo ang maskara mo. Di ba, min? Wala naman sa mukha ko yung kasagutan sa lahat ng katanungan natin eh. Di ba? Kahit ba naman totoo ang sabihin ko dito, hindi naman naapektuhan yun kung nakamaskara ako o hindi. Kadalasan ganyan eh. Diskarte ko na to. Hindi naman bawal to eh, yung magmaskara. Hindi naman bawal yun eh. Huwag niyo ako sisitahin sa mga bagay na hindi bawal. Lalo-lalo na yung patatahimikin nyo ako. Ba't nyo ako patatahimikin? Nyo ba kayang sagutin yung mga hinain kong katanungan at argumento? Men? Huwag nyo kong babawalan. Katulad nyo, may karapatan din akong mag-comment. Kasi kayo nagko-comment din sa akin. Kasi po, nasa public yung video ko. Ako po ay nililinaw ko lamang na kung kayo ay magko-comment ay tungkol lamang sa sinasabi ko. Wala nang iba. 'Di ba? So, mga kababayan ko, winawarningan ko na kayo ha, maaring yung may matinding paniniwala ay masaktan. Kung hindi nyo kayang i-take yung mga sasabihin ko dito, warning na po ito na wag na po kayo manood sa akin kung ayaw nyong masaktan. Pero kung gugustuhin nyo ako mapanood, kailangan i-take nyo yung risk. Napapanoorin nyo ako. 'Di ba? Hindi ko kayo pinipigilan panoorin ako, pero make sure na pag pinanood nyo ako, matino ang utak nyo. Huwag tatanga-tanga. So mga kababayan ko, ito, winarningan ko na kayo ha, mga men ha. 'Di ba? Inuulit ko ha, uulitin ko uli. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang kulam, ang espiritu, doon tayo magbabase dito sa video. At yung tao na tinatopic dito, kung ano yung tingin natin at kung ano yung mga bagay na masasabi natin, 'di ba? So yun lang, proceed tayo. Winarningan ko na kayo ha. Okay, ito yung video na re-reactan natin mga kababayan. Ito yung video na sa KMJS, no? Yung itlog pang diagnose di mo ng iba't ibang sakit ng isang manggagamot. Ito, ewan ko, sa mga kapatid kong manggagamot dyan at spiritual na tao, may sense ba ito? Yung itlog ang gagamitin mo? Kasi, yes, pwede naman nating
yung paggamit ng orasyon, paggamit ng ano, yes, sige, i-ano naman natin yon, bigyan naman natin ng consideration yon, ano, malay mo totoo naman yon, yung mga dinadasal-dasal na ganun. Pero yung gagamit ka ng itlog, men, may type, anong tawag sa panggagamot na ganito? I'm so sure kung manggagamot kayo, alam ko pwede kayo mag-opinion tungkol sa ganito eh. 'Di ba? So, panoorin nga natin to. Itong video na to ay galing sa KMJS. No? Inulit ko, ganito ako mag-react. Mga kababayan ko, ganyan talaga screen na mag-react ko. Kung gusto nyo mapanood ito ng buong buo yung screen at wala akong daldal, binibigay ko yung kalayaan na yon sa channel yung karapatan na yon, binibigay ko yun sa KMJS. Hanapin nyo na lang po sa YouTube. Ang title niya, Itlog pang diagnose di umano ng iba't ibang sakit ng manggagamot. Yun po ang i-search nyo. So panoorin nga natin to. Sa Sultan Kudarat, meron silang tinatawag at pinipilahan na doc, bagamat hindi naman doktor, kundi faith healer. At ang gamit niya sa pag-diagnose ng mga sakit, itlog, tsak mangingitlog ng mga tanong ang mga dadayo sa compound na ito sa Banga, South Cotabato. Meron kasi ritong asul na container na ang laman nasa 500 balat o shell ng binasag na itlog. At lahat ng ito, Olivia, yan yung pinag-uusapan kanina ni RBS, yung itlog-itlog na yan. 'Di ba? Nako-curious kasi si magandang Olivia eh. ni Rodelio. Kanay kay lubong na kay aron limpyo na. Pero hindi raw siya gagawa ng leche flan. Lalong hindi raw siya nagsasayang ng pagkain. Ang mga itlog kasing ito ang ginagamit. Wait. Umpisan nga natin doon. Umpisan nga natin. Itlog? Tsak mangingitlog ng mga tanong ang mga dadayo sa compound na ito sa Banga, South Cotabato. Meron kasi ritong asul na container na ang laman nasa 500 Parang ang sayang naman ng itlog. Hindi naman bugok ito no? balat o shell ng binasag na itlog. At lahat ng ito, inipon ni Rodelio. Kanay kay lubong na kay aron limpyo na. Pero hindi raw siya gagawa ng leche flan. Lalong hindi raw siya nagsasayang ng pagkain. Ang mga itlog kasing ito ang ginagamit niya para sa panggagamot. Sige na, atong puto ng galong. Wait. Sa mga kapatid kong albularyo diyan. Spiritual nyo bang maiko-consider ito, yung paggamit ng itlog? Spiritual po ba to? Kasi for me, there's nothing spiritual about it eh. Hindi ka madlo ka. Tinakot yung dila. Nanay! Ano? Tatay! Nanay! Sa pamagitan daw Hinawakan yung dila. babasagin niyang itlog, kaya niyang tukuyin ang sakit ng kanyang pasyente. Parang scan o x-ray. Ayos ah. Prostate gid siya sir. Mo gabaga na siya Gahubag pagid. May UTI pa nasa respiyak. Ayos ah. Hindi ito spiritual, Hindi ito spiritual. Kasi wala naman siyang orasyon or Meron ba siyang orasyon? Long, tanan, breast cancer, guiter, mayuma, almoranas. Pati pa buta ka. Operahan ginako na. Gusto mo namon mag-ayo ang amon pamilya, sir. Para sa iya, siyempre hindi siya kahambal una-una siya, sir. Kaya nga, pagpabulong ko diri na ayaw gid ko. Kag nagbalik sa normal ning akon nga kamot. May basihan Placebo. ba ito? O isa lang bugok o huwag panggagamot?
3:00 pa lang ng madaling araw, isa-isa nang nagsidatingan ng mga nais magpakonsulta kay Rodelio o Doc Lotlot kung kanilang tawagin Doktor dito. ang putya. Bawat pasyente may kanya-kanyang dalang itlog na requirement daw ni Rodelio sa mga magpapagamot. Ikaw ang Sayang naman. Hindi, paano kung halimbawa sa di malamang dahilan, hindi na fresh yung itlog na dala-dala? Paano yung magiging reading mo nun? Diba? Kaya for me, ano to eh, I'm so sorry, kung may maniniwala man dito, for me, quackery to eh. Quack doctor to. Wala naman ako nakikitang orasyon na pwede kong irespeto kasi 'di ba may mga kapatid tayong albularyo tsaka na na gumagamit ng dasal yung 'di ba minsan bumubulong ng dasal. Ito as in wala nagdala lang ng itlog eh. Pero tingnan natin may dinadasal ba siya doon para pasinti, ikaw magdalag itlog. May baligyang itlog, isa-isa lang kabilog. Bawal na sa kuha. Kaya ang tindahang ito malapit sa klinika raw ni ayos conflict of interest Rodelio. Ang tila ng itlog ang kita. Napakalaki. Dati-rati, sa isang linggo, 10 tray. Pagka may schedule, pinakamarami namin dito, 20 tray. Isang araw. ayos Patak ng 5:00 ng umaga, nagsimula na ang gamutan. Si Julie, dahil hindi na makalakad matapos ma-stroke, naka-wheelchair at tulak-tulak ng kanyang ama na si Adolfo. Kumpare ko nagpagamot dito, tapos medyo gumaling na siya. First time lang ito eh. Mayawa ang Diyos na sana gumaling siya ba. Paano nyo? I mean, hindi ganito yung mga gumagawa ng I'm so sure, hindi naman siguro lahat or may chance na yung mga nandiyan sa nanonood sa akin, fake ka na manggagamot. Hindi ko naman nilalahat, Hindi ba kayo nakukonsensya yung mga peke na ganito, binibigyan nyo ng false hope yung mga umaasa sa inyo? Makonsensya naman kayo kung halimbawa nakikita nyo ganyan na alam nyo naman sa sarili nyo na hindi kayo nakakagaling. 'Di ba? Maawa kayo sa mga kababayan natin na naghahanap lang ng lunas do sa karamdaman nila tapos isasalang nyo sa mga ganitong kapikian. Ako for me, nagsisimula pa lang, nakaka-smell na ako ng pamimeki dito, men eh. Hindi kayo, kasi hindi ko naman nakikita na nag-o-orasyon. Medyo palulusutin ko pa yung may orasyon, yung mga, pero wala, men eh. Pero as we go along, tingnan natin baka biglang mag-orasyon naman. Ano man eh. Lupok ang ugat siyang liugo. Kapal ng ugat daw sa liig. Ang dala nilang itlog, itinapat ni Rodelio sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Julie na para bang ini-x-ray o kanyang bina-body scan. Ang itlog, binasag. Ang laman, sinalo ni Rodelio gamit ang kanyang kamay. Taghanag tubig, oy. Naraw, ang kidney, nahukas na. Tubig, luuya. Puti bala siya. Ang nangagipambuak namong itlog, ginalubong. Ado kay siya ma'am og makaon sa mga hayop, ma'am. Makapatay siya og hayop kay tuan na dito ang mga sakit sa mga tao. Si Julie, agad daw niyang ooperahan, pero hindi niya ito hiniwa. Ang leeg, kamay, Gogoy, agol, gogoy. Buha nga mo daw baba mo. Sige daw. pati na ang bibig ni Julie, pinisil-pisil. Hinahawakan yung dila. So lahat ng pinapagamot niyan, hinahawakan yung dila. Kuya, gunong kukoy. At para bang tinahi ni Rodelio kahit wala naman siyang hawak na anumang sinulid o karayong. Placebo to eh. Sunod niyang pinainom si Julie ng langis o lana na nakasilid sa bote ng alak. Dugay nagigay siya, 200 na kina siya katuig. Wala giginasagol na ma'am. Wala po na
ninyo ginapunan? Oh, wala gina siya ginapunan siya, wala gina ma'am, inana ran siya. Matapos ang kanila di umanong healing session, mas umaliwalas daw ang aura ni Julie. Yan ang tinatawag na placebo kasi. Yung akala mo may naidudulot sa'yo, in reality, wala naman eh. Hindi, siguro, i-bash nyo ko, sasabihin ko yung totoo, wala namang nangyari dun eh. Dito sa, yung ginamot niya, anong panggagamot ang meron dyan? Pinisil-pisil lang yung kahit pagdasal mo nga lang sana eh. At least kahit paano, pag pinagdasal mo yan o inorasyonan mo yan, meron tayong kakapitan na paniniwala eh. Pero ito men, di ba? Ano ba nangyayari sa atin sa Ang stroke po kasi is a medical emergency yan para sa amin, at hindi natin nagamot, magkakaroon ito ng deficits na tinatawag. Tapos hilot-hilot lang tayo, hindi po makakatulong po. Tuwing Lunes, Huwebes at Sabado, halos 3 Pero wala eh, hindi mo rin masisi kasi yung mga tao eh, no? Siyempre, most of them walang pera, pampagamot, no? tao ang dumarayo sa compound na ito para magpagamot. Ang compound, pagmamay-ari ng dating pasyente na si Riza at ng mister nitong si Jinky. Si Riza, meron noong mayoma o bukol sa matres. Yung naninikip yung tiyan ko. Pero hindi niya raw ito napakonsulta sa doktor. Maunlad na si mama. Pero hindi niya raw ito napakonsulta sa doktor. Kasi ayoko nang maulit na mangyari sa akin yung nangyari sa nanay ko. She was a victim of hospital negligence and malpractice. Yung kapitan doon, nagsabi siya na maganda doon kasi mura ang paggamot niya. Spiritual ang gamit. At matapos lang ang 2 session, bakit wala man lang akong naramdaman? Hindi ako nagdadaing. Na-amaze ka agad ako. Wow, nawala talaga yung sakit. pero dahil 3 oras ang layo ng bahay ni Rodelio na taga Sultan Kudarat pa, nag-alok ang mag-asawa na sa compound na lang gawin ni Rodelio ang panggagamot. Pero dapat may proof kami eh. Dapat may diagnosis ka na may mayoma ka. Pero na-mention kasi ni ma'am, ito ha, na-mention ni ma'am dito, nagpa-doktor ba siya? Paano niya nalaman yung diagnosis na mayoma? Ulitin nga natin mga men. Tayo, hindi po makakatulong po. Tuwing Lunes, Huwebes at Sabado, halos 300 tao ang dumarayo sa compound na ito para magpagamot. Ang compound, pagmamay-ari ng dating pasyente na si Riza at ng mister nitong si Jinky. Si Riza, meron noong mayoma o bukol sa matres. Yung naninikip yung tiyan ko. Pero hindi niya raw ito napakonsulta sa doktor. O paano mo nalamang mayoma yon? Paano mo nalamang mayoma? Hindi ba pwedeng yon? Parang blockage lang ng bowel mo yon? Ano yung signs na naranasan mo para masabi mong mayoma yon? Hindi ka naman nagpakonsulta eh. Hindi mo pwede kasing ideklara na ganun yung sakit mo nang walang proper diagnosis ng doktor. Hindi siya nagpakonsulta eh. Paano niya nalamang mayoma yon? Dahil lumaki lang ang tiyan, mayoma na? Marami kasing factor kung bakit lumalaki ang tiyan eh. Hindi porket lumaki ang tiyan, mayoma. Kasi ayoko nang maulit na mangyari sa akin yung nangyari sa nanay ko. She was a victim of hospital negligence and malpractice. Yung kapitan doon, nagsabi siya na maganda doon kasi mura ang paggamot niya. Spiritual ang gamit. At matapos lang ang 2 session, There's nothing spiritual about it eh. Itlog. Tsaka wala nga ako narinig na orasyon eh. Wala man lang akong naramdaman. Hindi ako nagdadaing. Na-amaze ka agad ako. Wow, nawala talaga yung sakit. pero dahil 3 oras ang layo ng bahay ni Rodelio na taga Sultan Kudarat pa, nag-alok ang mag-asawa na sa compound na lang gawin ni Rodelio ang panggagamot para mas... Dapat kasi ganito, para ma-confirm ang isang bagay, may initial diagnosis ka dapat na may mayoma ka talaga. Hindi kasi pwedeng pwedeng sabihin na may mayoma ka agad eh kasi walang test na nangyari eh. Maraming wala namang x-ray ang mata mo para masabi mong may mayoma ka. 'Di ba?
Hindi basta-basta nalalaman yon. Tapos biglang umoke yung pakiramdam mo. Malamang hindi mayoma yung sakit mo nun. Dapat, kung halimbawa, magpapatotoo ka, ito for me, para naman ito sa mga, sa mga maniniwala Gagalit na naman kayo. Kasi sabihin na naman ng iba dyan, kontra ka ng kontra. Hindi, pinopromote ko kasi ang pagkakaroon ng critical thinking sa atin. Kahit ako, pwede ko ideklara yun na halimbawa, alam nyo ba ako ay tinubuan ng pakpak before? Ngayon wala na, pinaputol ko na yung pakpak ko. Di ba? Bigyan mo kami ng solid proof na nagkaroon ako ng pakpak dati. Nagigets nyo? Katulad niyan, alam nyo ba may mayoma ako dati? Ano yung proof na nagsasabi na may mayoma ka talaga dati? Tapos ngayon, wala na. Di ba? Kasi lahat tayo, pwede tayo mag-imbento ng sakit natin dati. Ngayon, wala na. Wala naman tayong proper documentation na nagsasabi at nagpo-prove dun sa natin dun sa dinideclare natin Tapos yun ang gagamitin mong istorya na ikakalat mo para malaman ng maraming tao yung gamutan na ganyan. Doon kayo kakapit doon sa kwento-kwento lang. Di ba? Mas marami raw ang matulungan. Pagtambal ako sa ilaha, wala akong mga yung bayad. Sila lang magbuto mo. Donation ba sila? May donation pa rin. Di ba? Di mo pwede sabihin na walang bayad. May donation pa rin. Naman, follow-up check-up na raw. Kay Rodelio niya raw kasi napiling ipagamot ang kanyang mga bukol sa dibdib na 17 taon na niyang dinadala. August last year ako pumunta Cancer yan yung ganyan. kay Doc, nagpagamot. Pag hawak ni Doc Lutlo sa akin, hindi na ako nahirapan huminga. Ayos na yung pakiramdam. Placebo yun 2 bukol ni Annalyn nawala raw ilang buwan matapos ang kanyang unang session kay Rodelio. Kaya ngayon... Hindi, inoperahan ka na, sinabi mo minimislead yung tao tinan mo ha. Ang sabi dito... Dibdib na 17 taon na niyang dinadala. August last year ako pumunta kay Doc. Wait lang ha. May sinabing ano operasyon ba yung sinasabi? Si Annalyn naman, follow-up check-up na raw. Kay Rodelio niya raw kasi napiling ipagamot ang kanyang mga bukol sa dibdib na 17 taon na niyang dinadala. August last year ako pumunta kay Doc, nagpagamot. Pag hawak ni Doc Lutlo sa akin, hindi na ako nahirapan huminga. Ayos na yung pakiramdam. Ang 2 bukol ni Annalyn nawala raw. So hindi siya dumaan ng hospital. May tinatawag kasing abscess Yung mga nanonood sa akin na may alam sa medical field, may tinatawag kasing abscess. Ano ba yung abscess na yan? Kasi dito nakikita natin nabutas siya Nung nabutas yan, kikipis talaga yan. Dahil ang abscess kasi pumuputok yan I don't know kung abscess ba to ikukonsulta ko ito sa doktor na kakilala ko. Kasi pumuputok yung abscess Ayaw ko, abscess nga to, pero sa tingin ko parang ganun kasi pumuputok siya Hindi siya parang cancer na, na fibrosis. Fibrosis ba ang cancer? Ilang buwan matapos ang kanyang unang session kay Rodelio. Kaya ngayon, buwan-buwan siya kung bumisita rito para masiguro na hindi na bumalik pa ang kanyang bukol. Sa isa ka bulan, 4 lang magbalik. Regular din daw niyang iniinom ang mga ibinigay na gamot sa kanya ni Rodelio. Parang ginakapi lang po, tapos yung lana iniinom. Pwedeng lumiit yung cyst. Depende sa kakaroon ng likido sa loob, mababawasan. Pero yung bigla na lang mawawala yung pinakabahay o cyst pala yun, cyst ang tawag. Cyst. Capsule nung cyst. Hindi siya basta-basta. Ang 31 anyos naman na anak ni Efelia na liquid din ang loob ng cyst si Jofel, hindi raw nakakapagsalita mula pa nung bata. Sabi ko, ano ba nangyari sa kanya? Pipi ba talaga? Pinapagamot ko within 5 years or 6 years yata siya.
Pero hindi raw nagamot ng doktor na yon ang kondisyon ng kanyang anak hanggang nabalitaan daw niya ang panggagamot ni Rodelio. Formerly dati namin na kagawa doon sa nagsabi sa akin na mayroon manggagamot. Sabi ko, subukan ko. Matapos ang unang session daw nila kay Rodelio. Sige na, atong puton to slalom. Dili ka madlo ka. Nito lang nakaraang buwan, si Jofer himala raw na nakapagsalita. Hambal daw. Nalasahan yung kamay. Papa. Nauti ka niya. Kani makatingo. Papa, tatay, nanay. Within 31 years, yung sinasabi niya, nanay, tatay, at saka papa, mama. Ang pananalita, dire-diretso na. O 31 years na, kala ko hindi na sa makapagsalita. Ganon na lang forever. Pero ngayon, mayroon akong naanuhan sa kanya. Wait. Nakakapagsalita naman pala eh. Pero diretsyo na daw magsalita ngayon. Ano ba? Tatay, nanay. Within 31 years, yung sinasabi niya, nanay, tatay, at saka papa, mama. Yun naman talaga ang sinasabi eh. Ano nagamot doon? Pananalita, dire-diretso na. O 31 years na. Dahil naging dire-diretso lang ang pananalita. Yun lang. Nakakapagsalita pala siya. Pero hindi lang dire-diretso. Nung nagpagamot, dire-diretso na daw. Kala ko hindi na sa makapagsalita. Ganon na lang forever. Pero ngayon, mayroon akong naanuhan sa kanya. False to. Since birth, hindi siya naka-form ng language. Tapos bigla-bigla, alam niya kung paano magsalita. Ang paghila ng dila, baka nga magkakomplikasyon pa ito. Madaming strukturang nakadikit sa dila. Masasaktan, mamamagalang ito. Tinatawag mang Doc o doktor. Parang hindi naniniwala yung doktor, ano? Ng kanyang mga pasyente si Rodelio, hindi talaga siya lisensyadong doktor. Ang kaalaman niya sa di umano panggagamot niya, namana lang daw niya sa kanyang lolo. Kay sa 10 anyos pa ko, hantodan ng 9 anyos ko, nagkuyo-kuyo ko ni mamulong. Ang kakayahan daw niya di umanong manggamot, bigay raw ng kung tawagin niya, diwata. Ang pag-istorya yan tayo, men eh. na mo og diwata, isa lang siya, Ginoo gyapon ang hubaron sa Binisaya. Pero hindi lahat believe kay Rodelio. Gaya ng nooy pasyente niyang si Amy na duda sa kakayahan ng nagpakilalang... Pustahan tayo, sisisihin pa to. Hindi ka kasi naniniwala eh, kaya hindi ka gumaling eh. Pero katulad ng sinabi ko, ano, kahit non-believer, pwedeng pagalingin yan eh. Kung ang power niyan ay galing sa Diyos, Jesus Christ nga, non-believer, pinagaling niya eh. Di ba? Nagamot. Ramdam ko hindi ako makatayo. Walang lakas yung mga paa ko. May nag-recommend 7 days daw. Makalakad daw ko. Sinunod ko ang payo niya. Pero wala man. Wala may effect. Yeah, isa rin yan, ano. Pag may manggagamot na ganyan, parang ano lang yan eh. Parang panghuhula din yan eh, yung mga manghuhula. Ganyan ang sistema din ng mga manghuhula eh. Sa dinami-dami ng hinula niyan, tandaan mo, ang matatandaan mo lang dyan, yung mga nagkatotoo. Diba? Katulad kay Jay Costura, na itopic ko na yan before eh. Sa dinami-dami ng sinabi ni Jay Costura, mga matatandaan lang natin, yung pangilan-ngilan na nagkatotoo. Parang ganito sa sitwasyon ngayon ni Doc na manggagamot. Sa dinami-dami ng ng nagamot niyan, ang mag-stand out lang dyan, yung mga di umano'y gumaling. Questionable pa. Yung mga gumaling, di ba? Pero yung mga hindi gumaling, yun kadalasan eh. Nafa-follow up nyo ba lahat ng mga nagpagamot dyan kung gagaling ba talaga o hindi? Di ba, men? May mga time na na hindi naman talaga gumagaling. Baka mamaya mas marami pa yung hindi gumagaling eh. Kesa sa gumaling eh. May pagkakataon na nagkataong gumanda yung pakiramdam, yun ay agad siya gumanda ang pakiramdam. Katulad nung yung may-ari nung lupang tinitirhan niya ngayon, na may mayoma. Hindi naman natin na-confirm kung may mayoma talaga siya o wala eh. Kasi hindi niya siya nagpa-check up eh. So doon pa lang, paano mo malalaman na may mayoma yun? Kung hindi ka nagpa-check up. Diba? Ang pagbulong, ma'am, kay namagoy sakit po dili mo ulit. Prostate gid siya, sir. Pero posible nga bang makita? Ano sagot niya? Ang pagbulong, ma'am, kay namagoy sakit po dili mo ulit. Mga may sakit daw,
Ang pagbulong. May mga sakit din kasi talaga na hindi gumagaling. Nandun na kasi yung palusot nun, di ba? May mga sakit na hindi, ba't magpapagamot pa sa'yo kung may mga sakit din palang hindi gumagaling? Kaya nga dinala sa'yo kasi syempre, may pagkakataon na hindi kaya ng iniisip nila, no? Hindi gumagaling sa hospital. Sa'yo dadalhin. Ngayon, ibig sabihin, yung ginagawa mo, pa-chamba-chamba din pala yan. Di ba? Walang sense na... Di ba, may syempre, pag hindi gumaling, napaka-convenient sa kanya na magdahilan na lang na may mga sakit kasi talaga na hindi gumagaling. So, ano ang use pa? Ba't nagpagamot sa'yo? Di ba? Yun ang nakakapagtaka dun eh. Galit na kayo sa akin. May magagalit dyan maya-maya. Kaya naman ko'y sakit po dili mo ulit. Prostate gid siya, sir. Pero posible nga bang makita ang sakit ng tao mula lang sa laman ng itlog? Wala siyang capacity na malalaman yung sakit, kagaya ng x-ray. Kapag hindi maganda yung pagkakapreserve ng itlog, makaka-apekto siya sa loob, sa laman, or sa formation ng egg yolk or egg white. Baka may mga fungi na nag-grow dyan, tapos iniinom po natin. Tandaan po natin, lahat ng ipinapasok natin sa katawan natin ay pinoproseso ng ating dugo. At maaari ito ang magiging cause ng sakit natin. Karamihan dito, yung mga naniniwala sa kanila ay sadyang hindi mapalad sa access sa public medicine. At the same time, yung hindi sapat yung kanilang pera. Kaya minsan lumalakad sila doon at doon nila ibinubuhos yung kanilang paniniwala na gagaling sila. Merong tinatawag na placebo effect kung saan ang tiwala mo sa tao o sa treatment, and then meron kang ine-expect na epekto sa albularyo dahil nandun ang tiwala nila eh. Magpabulong sa kuha, ang tambal, mula ako mas nindot pa mga makatabang sa tao, basta di lang atong sarili ang atong giatiman. Siyempre, yan na naman ang ang sabi niya, ang sabi dito ni Kuya na nang gagamot. Ito ng tiwala nila eh. Magpabulong sa kuha. Ang akin lang, kung sinong magpapagamot sa akin, gagamutin ko. Ang magpatambal, mula ako mas nindot pa Mas maganda pa na makatulong ka sa tao kaysa sa sarili mo lang ang iniisip. 'Di ba? Diyan tayo nadadaan yung at least nakatulong, tumutulong, 'di ba? Pag ganyan na ang pinakitaan natin, patay na tayo diyan. Tumutulong ito. Ito ay tumutulong, ito ay nakakatulong. 'Di ba? Experience ko 'yan. Kahit sinong mambubudol ang inexpose ko dito, palagi nilang pang-rebat yan sa akin, nakatulong ka na ba? Nakatulong ka na ba? Buti pa siya tumutulong, ikaw hindi ka tumutulong. Bullshit! So, ibig mo sabihin, yung pambubudol ng tao, kaya niyong palampasin, basta siya ay nakatulong? Katarantaduhan yan, men. Diba? Ang pinag-uusapan natin dito yung panggagamot, dyan tayo dinadaan eh. Yung appeal to emotions lagi na yan eh. Palaging yan yung sa atin, pangbara sa atin. Yung appeal to emotions na yan. Palagi yan. Kahit sa mga peking ghost hunter na ine-expose ko, kahit sa mga kung sino-sinong mga scammer ang maitapik ko, ang sa lagi nila sabi, buti siya nakatulong, ikaw nakatulong ka ba? Inaidol ko siya dahil nakakatulong. Naalala niyo si Roel Lopez Bobo? Ganyan din. Ang inaidol ko sa kanya yung pagtulong niya. Kasi wala na silang lusot eh. Pagka nakuha mo na yung style nila na mambudol, palaging yan na lang yung magiging dahilan. Sila ay nakatulong. Nakatulong nga ba? Nakatulong dahil naligayahan ka dun sa ginawa? Ano ba? Palaging yan na lang ang pambobo sa atin ng mga yung nakatulong, at least ako tinulungan ko sila. At least nakatulong ako, di ba? Yan ang madalas na pambida. Pangtakip sa kabulukan. Di ba? Lagi kayong dinadali sa puso nyo. Ay, siya nakatulong. Ito si Bungo, wala naman ito natulungan. Sure ka? Di ba? Hindi ba tulong itong ginagawa ko sa inyo? Para kahit pa paano magkaroon kayo ng critical thinking kahit konti lang.
Kung ano, di bahala kayo dyan. Wala naman ang problema sa akin eh. Maniwala kayo na maniwala sa ganitong bagay. Mga makatabang sa tao, basta di lang atong sarili ang atong giatiman, ma'am. Lagi ko po sinasabi sa patient, no, dito po sa Rural Health Unit, libre naman ang pagpa-consult. And usually, kung may mga gamot nga na available, libre pa din yun na binibigay. Ang problem kasi dyan, bawas-bawasan nyo kasi yung pagiging masungit nyo. Ito ha, nung ako ay nag-aaral, nag-OJT ako sa community health, lahat kasi yan pagdadaanan namin eh. Pag ikaw ay nag-nursing student, lahat yan, pagdadaanan mo yan. Delivery room, operating room, sa ward. Yan, community, yung sa barangay. Pagdadaanan mo sa OJT yan. Ano experience ko kasi, yung mga community health nurse kasi, at yung mga doktor kasi, masyado naman kasi silang mapangmata dun sa mga kababayan natin. Na porkit alam nilang walang pinag-aralan, sisigaw-sigawan nila. Kaya, syempre, wala na ring amor eh. Kaya alam nyo, nawawala na kasi yung mga produkto ng yung mga produkto ng medicine school na yung talagang, kaya sila nag-medicine, ang layunin nila ay makapagpagaling at makatulong sa kapwa. Wala nang ganun eh. Ngayon, pera na ang motivation eh. Bakit ka nag-nurse? Kasi gusto mo mag-abroad. Bakit ka nag-doktor? Kasi gusto kong ipagmalaki ako na magulang ko. Hindi na yung kaya ka nag-doktor dahil gusto ko mong makapagpagaling. Gusto mo makatulong sa kababayan. Wala nang ganun eh. Tapos pagka magrereklamo, pagod kami. Hindi sana hindi mo kinuha yung pagdodoktor at pag na-nurse na yan, men. Nakakapagod naman talaga yung trabaho na yun, pero wala kinuha mo yun eh. 'Di ba? Yung mga sundalo nga natin na kababayan, nagsundalo sila, hindi sila makakomplain pag sinalang na sila sa gera. Kasi alam kasi nila sa sarili nila na pinili kasi nila yung profession na yon. Di ba, men? Minsan, yung mga din, masyadong maldito at maldita din yung Kaya yan tuloy, hindi na rin hindi na rin masisi yung mga tao na kumapit na lang sa ganito. 'Di ba? Kasi puro pagsusungit ang mapapala sa barangay clinic. Karamihan ng mga nagtutungo kay Rodelio walang pambayad sa ospital at sa mga lisensyadong doktor. Pambili lang ng itlog daw ang meron sila, kaya kumakapit sila sa kanya. Prostit gid siya, sir. Sa usapin ng kalusugan, ang magpatingin sa doktor o magtungo sa ospital, itinuturing ng marami na luho, hindi abot kaya. Thank you so much, Yes, yung side na yon, naiintindihan ko naman yon. 'Di ba? Pero kailangan din yun eh. Kasi dun sa sinasabi niyong luho na yun, yung ospital at doktor, dun mo malalaman yung totoo. Kasi itong yung mga ganyan, katulad ni Kuya, na yung itlog-itlog na yan, yan laging positive ang sasabihin sa'yo niyan eh. Palagi niya sasabihin sa'yo, gagaling ka. 'Di ba? Kaya kong pagalingin yan, 'di ba? Yan ang laging sasabihin, yan lagi ang sasabihin sa'yo. Sa doktor kasi, pwede kang tapatin na malala na itong mo. Pero wala yun kasi ang reality eh. At kailangan nating harapin yun, mga kababayan ko. Anyway, so yan lang muna ang mapag-uusapan natin. Maraming salamat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Bongo TV. Tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang